Narito ang unang bagay na kailangan mong malaman, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam ng bigat, ng pagkalito, ng kawalan ng pag-asa na dulot ng isang kaso na tila ba nawala na. Isang kaso na tila ba imposibleng makita ang solusyon, isang buhol na napakahigpit para kalagan ng sarili mong mga kamay. Nariyan ka ba ngayon? Nararamdaman mo ba ang lamig ng pag-aalala, ang kaba sa bawat paggising, ang laging tanong sa iyong isip, kailan kaya matatapos ito? May pag-asa pa ba? Kung ang sagot mo ay kung ang puso mo ay nakikisama sa bawat salitang ito, manatili ka. Dahil sa mga susunod na sandali, ipapakita ko sa iyo ang isang makapangyarihang susi, isang dasal na maraming beses nang naging tugon sa mga panawagan ng mga taong tulad mo, na nakita na nilang hindi na talaga maaayos ang kanilang sitwasyon. Ang susi na ito ay ang paglapit sa birheng tagapagkalag ng mga buhol, at ang paggamit ng panalangin na nagpapalaya. Ito ang susi na magbubukas ng daan patungo sa paglaya mula sa mga buhol na bumabalot sa iyong buhay. Handa ka na bang harapin ang pagbabagong ito? Ang aking pamilya, ang bawat isa sa atin, ay dumaan na o dadaan sa punto na mayroon tayong nawalang kaso. Maaaring ito ay isang matinding problema sa pinansyal, isang kaso sa korte na walang katapusang inaayos, isang sakit na tila ba hindi gumagaling, isang sirang relasyon na hindi na maibalik, o di kaya ay isang personal na krisis sa pananampalataya at pagkakakilanlan na tila ba nawawala ka sa sarili mo. Ito ang mga buhol, mga tali, na humihila sa atin pababa, na nagpapahirap sa ating paghinga, na nagpapadilim sa ating mga pananaw. Ang mga buhol na ito ay hindi lamang basta problema, ang mga ito ay mga tanikala na pumipigil sa atin na maranasan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan na inilaan para sa atin. Naalala ko si Aling Nena. Isang mapagmahal na ina at asawa na ang kanyang buhay ay tila ba nagulo ng isang matinding buhol. Ang kanyang anak, na kaisa-isang lalaki, ay nasangkot sa isang gulo sa batas. Isang kaso ng hindi pagkakaunawaan na humantong sa isang matinding paratang. Ang buong pamilya ay nawalan ng pag-asa. Lumipas ang mga buwan, naging taon, at ang kaso ay tila ba nagkaroon ng sarili nitong buhay. Naging komplikado, puno ng legal na proseso na hindi nila maintindihan, at ang kanilang pera ay unti-unting naubos. Si Aling Nena ay pumayat, laging may bukas na luha sa mga mata, at halos sumuko na sa laban. Maraming gabi siyang napapaupo sa isang sulok, nagtatanong sa langit, bakit po kami? Ano pa ang dapat kong gawin? Ang kanyang kaso ay tila ba isang maze na walang labasan, isang nawawalang kaso sa lahat ng aspeto. Nararamdaman mo ba ang kanyang sakit? Ang bigat ng kanyang dibdib? Iyan ang kalagayan ng mga nawawala ng pag-asa, ang mga nahihirapan sa mga buhol na hindi nila makalagan. Maaaring iba ang detalye ng iyong kaso, iba ang iyong buhol, ngunit ang pakiramdam ay isa, ang pakiramdam ng pagiging balisa, ng pagkabigo, ng kawalan ng kontrol. Pero dito na nagiging interesante ang kwento. May isang kaibigan si Aling Nena, si Mang Tonyo, na isang deboto ng mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol. Nakita niya ang matinding paghihirap ni Aling Nena. Isang araw, nilapitan niya ito at sinabihan, Nena, may isang birhen na makakatulong sa iyo. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol. Siya ang tinatawag ng mga taong may matitinding problema na tila ba mga buhol sa kanilang buhay. Subukan mo, walang mawawala. At makikita mo, napakabuti niya. Sa simula, si Aling Nena ay nag-alinlangan. Pagod na siya sa pagdarasal, pagod na sa paghahanap ng solusyon. Ngunit sa kanyang matinding desperation, sumubok siya. Kinuha niya ang dasal, sinimulang magnovena. Sa bawat araw ng kanyang pagdarasal, unti-unti, mayroong nagbago. Hindi agad sa kaso ng kanyang anak, kundi sa sarili niya. Iyan ang unang punto na gusto kong bigyan mo ng pansin. Ang unang pagbabago ay kadalasan hindi sa labas, kundi sa loob mo. Ang iyong pananaw, ang iyong enerhiya, ang iyong kapayapaan. Ito ang mikrorekompensa ng paglapit sa pananampalataya. Nagsimula si Aling Nena na makaramdam ng kaunting pag-asa.
Sa bawat pagbigkas ng birheng tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo kami, tila ba may liwanag na bumabalot sa kanyang puso. Ito ay hindi lamang basta pagdarasal, ito ay isang kilos ng pagsuko. Ito ay isang pagkilala na may mas mataas na kapangyarihan kaysa sa atin, isang kapangyarihan na kayang kalagan ang anumang buhol na tila ba napakahigpit na para sa atin. Marami sa atin ang gustong kontrolin ang lahat ng sitwasyon, gusto nating tayo ang mag-ayos, tayo ang magplano. Ngunit minsan, ang paglaya ay nagsisimula sa pagpapakumbaba, sa pag-amin na hindi natin kaya lahat, at sa pagtitiwala na mayroong may kapal na kayang ayusin ang lahat ng bagay. Ito ang unang buhol na kinalagan ni Aling Nena, ang buhol ng kanyang sariling pagkontrol at pag-aalinlangan. Nakikita mo ba ang sarili mo sa buhol na ito? Ikaw ba ay nahihirapan ding sumuko at magtiwala? Ang kwento ni Aling Nena ay nagpatuloy. Sa ikapitong araw ng kanyang nobena, mayroon siyang naramdaman na kakaiba. Isang matinding kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. At sa mismong araw na yon, isang di inaasahang tawag ang kanyang natanggap mula sa abogado ng kanyang anak. May bagong ebidensya raw na lumabas, isang CCTV footage na nagpapakita ng buong pangyayari na nagpapatunay na inosente ang kanyang anak. Isang liwanag sa madilim na kalsada. Isang biglaang pagbabago ng ihip ng hangin. Hindi ito nangyari dahil nagmamadali siya, kundi dahil nagtiwala siya. Dahil sa kanyang pagtitiwala, binigyan siya ng kaloob ng kapayapaan, at ang kapayapaang iyon ang nagbukas ng daan para sa himala. Ang kaso ng kanyang anak na tila ba nawala na, ang kaso na puno ng mga buhol, ay unti-unting nakalagan. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya, ang kapangyarihan ng birheng tagapagkalag ng mga buhol. Maraming beses na ang aking puso ay naging saksi sa mga ganitong kwento. Ang mga kwento ng pagbabago, ng paglaya, ng paggaling. At kung titignan natin sa mas malalim na antas, hindi lang ito tungkol sa mga panlabas na solusyon. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong panloob na estado. Sa neurosiyensya, sinasabi natin na ang ating pag-isip at emosyon ay may direktang epekto sa ating realidad. Kapag tayo ay puno ng pag-aalala, ng takot, ng kawalan ng pag-asa, ang ating utak ay naglalabas ng cortisol, ang stress hormone, na pumipigil sa atin na makakita ng mga solusyon, na pumipigil sa atin na mag-isip ng malinaw. Ngunit kapag tayo ay nagdarasal, kapag tayo ay nagtitiwala, kapag tayo ay sumusuko sa isang mas mataas na kapangyarihan, ang ating utak ay naglalabas ng mga hormones ng kapayapaan, tulad ng oxytocin at serotonin. Ang mga hormones na ito ay nagbubukas ng ating isip, nagpapalawak ng ating pananaw, at nagbibigay sa atin ng kakayahang makita ang mga posibilidad na hindi natin nakita noon. Kaya't ang pagdarasal ay hindi lamang isang espiritual na gawain, ito rin ay isang mental at emosyonal na pagpapagaling. Ito ay isang paraan upang kalagan ang mga buhol sa ating isip at puso, upang makita natin ng mas malinaw ang daan patungo sa solusyon. Ngayon, baka iniisip mo, pero paano kung masyadong malaki ang aking buhol? Paano kung ang aking kaso ay talagang wala ng pag-asa? Narinig ko na yan maraming beses. At naiintindihan ko ang pakiramdam na yan. Ngunit hindi kailanman dapat sumuko. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay tinawag na ganito dahil siya ang nagkakaloob ng pag-asa sa mga sitwasyong itinuturing na walang pag-asa. Siya ang gumagabay sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na siyang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Kaya't ang susunod na hakbang, pagkatapos mong simulan ang pagtitiwala at pagpapaubaya, ay ang pagiging matyaga. Ang pagiging matyaga sa iyong pananampalataya, sa iyong pagdarasal, at sa iyong paghihintay sa takdang panahon ng Diyos. Hindi lahat ng buhol ay nakakalagan ng mabilisan. Minsan, kinakailangan ng panahon, kinakailangan ng pagsubok, upang tayo ay mas lumalim sa ating pananampalataya, upang tayo ay mas maging matatag. Dehins ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Marami sa ating pamilya dito, ang mga nakakaranas ng iba't ibang uri ng nawalang kaso, ay dumaan sa parehong pagsubok. Kaya't ngayon, gusto kong maging bahagi ka ng pagbabagong ito.
Gusto kong malaman mo na mayroong komunidad na susuporta sa'yo. Mi contanos comentarios de on de vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coração. Isso me ajuda muito entender nossa família aqui, criar contedos ainda mais transformadores. Ang iyong kwento, ang iyong karanasan, ay mahalaga sa ating lahat. Ang bawat tugon mo ay isang indikasyon na hindi lamang ikaw ang nag-iisa sa pagdaramdam, kundi hindi ka rin nag-iisa sa paghahanap ng solusyon at pag-asa. Iyan ang kahulugan ng ating pagiging isang pamilya dito, isang komunidad ng mga naniniwala. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang 3 pangunahing aspeto ng dasal na ito, na magiging gabay mo sa pagkalaga ng iyong mga buhol, gaano man kahigpit ang mga ito. Una, ang malalim din ay pagtitiwala. Ito ay hindi lamang basta pagdarasal, ito ay isang kilos ng puso. Isipin mo, kapag may isang tao kang pinagkakatiwalaan, ibinibigay mo sa kanya ang iyong mga problema, at alam mong gagawin niya ang lahat upang tulungan ka. Ganito rin ang pagtitiwala sa Birheng Maria. Ilagay mo sa kanyang mga kamay ang iyong nawalang kaso, ang iyong mga buhol na may ganap na paniniwala na siya, sa pamamagitan ng kanyang anak, ay may kakayahang kalagan ang mga ito. Hindi ito isang pagsubok, ito ay isang pagpapakumbaba at pagpapakita ng pananampalataya. Ang pagtitiwala ay ang gasolina na nagpapagalaw sa makina ng panalangin. Kung walang tiwala, parang nagmamaneho ka ng kotse na walang gasolina, maaaring maganda ang kotse, ngunit hindi ito aandar. Ganito rin ang ating pananampalataya. Ang tiwala ang magbibigay ng kapangyarihan sa iyong mga salita, sa iyong mga hinaing, at sa iyong mga pakiusap. Ikalawa, ang walang sawa na pananampalataya. Sa pagdarasal sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol, hindi sapat ang isang beses lang. Hindi sapat ang 2 beses. Ang pananampalataya ay tulad ng isang halaman na kailangan ng patuloy na pagdidilig. Sa bawat araw na ikaw ay nagdarasal, sa bawat pagbigkas ng kanyang pangalan, dinidiligan mo ang iyong pananampalataya. At sa bawat pagdidilig, mas lalong lumalaki ang pag-asa sa iyong puso. Minsan, tila ba walang nangyayari? Minsan, tila ba lalo pang lumalala ang sitwasyon? Dito nasusubok ang iyong pananampalataya. Ito ang sandali kung saan marami ang sumusuko. Ngunit ang mga nanatili, ang mga nagpatuloy sa pagdarasal, ang mga nagtiwala na mayroong magandang plano ang Diyos sa likod ng lahat ng pagsubok na ito, sila ang nakaranas ng matinding himala. Ang pananampalataya ay hindi isang switch na bubuksan mo lang, ito ay isang apoy na kailangan mong patuloy na painitin. At ang bawat pagdarasal mo ay parang isang piraso ng panggatong na inilalagay mo sa apoy na iyon. Kaya't huwag kang susuko, kahit ano pa ang sabihin ng iyong mga mata, ng iyong mga tainga, o ng mga tao sa paligid mo. At ang ikatlo, ang lakas ng pagpapakumbaba. Marami sa atin, kapag tayo ay nahihirapan, ay tinitingnan natin ang ating sarili bilang mga biktima. Tinitingnan natin ang mga pagkakamali ng iba, ang kawalan ng katarungan sa mundo. At tama, marami ng ganoon. Ngunit sa pagdarasal, sa paglapit sa mahal na Birhen, kinakailangan natin ng pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba na aminin na hindi natin alam ang lahat, na hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Ang pagpapakumbaba na humingi ng tulong, hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa ating kapwa, kung kinakailangan. Ang pagpapakumbaba na tanggapin ang kalooban ng Diyos, kahit na hindi ito ang inaasahan natin. At sa pagpapakumbabang iyan, mayroong kalayaan. Dahil kapag inalis mo ang bigat ng pagkontrol sa iyong mga balikat, at inilagay mo ito sa mga kamay ng Diyos at ng Birhen, mayroong isang uri ng kapayapaan na walang kapantay. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Ito ang lakas ng pagkilala sa iyong limitasyon at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na walang limitasyon. Ito ang lakas na magpapalaya sa iyo mula sa iyong mga buhol. Isipin mo ang iyong sarili ngayon. Ano ang buhol na bumabalot sa iyo? Ito ba ay utang na hindi mo na alam kung paano babayaran? Relasyong tila ba nagkakalat at hindi na maayos? Trabahong nagbibigay sa iyo ng matinding stress at pagkabigo?
Kalusugan na tila ba bumibigay na? O di kaya ay isang espiritual na buhol, isang pagdududa sa iyong pananampalataya, isang pakiramdam ng pagiging inabandona. Ano man ang buhol na iyan, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi ito mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng Diyos at ng intersesyon ng Birheng Tagapagkalag ng mga buhol. Hindi ito mas malaki kaysa sa iyong kakayahang lumago, magbago, at magtiwala. Mayroong solusyon sa bawat buhol, kailangan mo lamang hanapin ito ng may pananampalataya, pagtitiwala, at pagpapakumbaba. Alam kong minsan, ang pagdarasal ay tila ba isang formal na gawain. Ngunit ang pagdarasal sa mahal na birhen, lalo na sa birheng tagapagkalag ng mga buhol, ay isang intimate na usapan. Ito ay parang kinakausap mo ang iyong sariling ina, isang ina na handang makinig sa bawat hinaing mo, sa bawat luhang dumadaloy sa iyong pisngi. Siya ang inang handang mamagitan para sa iyo, upang hilingin sa kanyang anak ang kapayapaan at solusyon na hinahanap mo. Kaya't sa pagdarasal mo, huwag kang mag-atubiling ibuhos ang lahat ng laman ng iyong puso. Ang iyong mga takot, ang iyong mga pangamba, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga hinaing. Ilabas mo ang lahat. Ito ang proseso ng paglaya. Ito ang paraan upang ang mga buhol na nakatago sa kalooban mo, ang mga buhol na hindi mo na ipapakita sa iba, ay makalagan. At habang ginagawa mo ito, habang ikaw ay nagdarasal ng may puso, mayroong isang bagay na magbabago sa iyo. Ang iyong sariling halaga ay unti-unting sisikat. Ang iyong autoestima ay unti-unting tataas. Dahil kapag ikaw ay nagdarasal, kinikilala mo ang iyong koneksyon sa isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sa iyo. Kinikilala mo na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal, sa kapayapaan, sa solusyon. Hindi mo hahayaan na ang iyong nawalang kaso ang magiging definisyon ng iyong pagkatao. Ikaw ay higit pa sa iyong mga problema. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. At ang layuning iyan ay magsisimulang lumabas sa sandaling simulan mong kalagan ang mga buhol na pumipigil sa iyo. Ang pagdarasal ay isang aksyon ng pagmamahal sa sarili, isang aksyon ng pagkilala sa iyong sariling halaga. Marahil ay natutukso kang sabihin, ang dami ko ng dinasal, wala pa ring nangyayari. Ito ang punto kung saan kailangan mong gumamit ng ibang pananaw. Ang Diyos ay hindi isang vending machine na ilalagay mo ang iyong dasal at agad-agad ay ilalabas ang solusyon. Ang Diyos ay isang ama na nagmamahal sa iyo ng walang hanggan. At minsan, ang kanyang sagot ay hindi ang iyong inaasahan o hindi sa paraang inaasahan mo. Minsan, ang kanyang sagot ay maghintay ka. Minsan, ang kanyang sagot ay may mas maganda akong plano para sa iyo. At minsan, ang kanyang sagot ay hindi pa ito ang tamang panahon. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi siya nakikinig. Hindi ibig sabihin na hindi kanya mahal. Kaya't ang susi ay ang pagpapatuloy, ang pagtitiwala sa kanyang kalooban, at ang pagiging bukas sa mga sagot na maaaring dumating sa iba't ibang anyo, hindi lang sa paraan na iyong iniisip. Tandaan mo ang kwento ni Jose sa Lumang Tipan. Ang kanyang buhay ay puno ng mga buhol. Ibinenta ng sariling mga kapatid, naging alipin, nakulong ng walang kasalanan. Puro na walang kaso ang buhay niya. Ngunit sa bawat pagsubok, hindi siya sumuko sa Diyos. Patuloy siyang nagtiwala. At sa huli, ang lahat ng buhol na iyon ay nakalagan sa paraan na hindi niya inaasahan, na naging dahilan ng kanyang pagiging pinuno at tagapagligtas ng kanyang pamilya. Ang iyong kaso, gaano man kahirap, ay maaaring maging bahagi ng isang mas malaking kwento, isang plano ng Diyos na hindi mo pa nakikita. Kaya't magtiwala ka. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa anumang buhol na bumabalot sa iyo ngayon. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang bagay. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ngayon, hayaan mong bigyan kita ng ilang praktikal na hakbang upang masimulan mo ang iyong paglalakbay sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Una, humanap ka ng imahe o medalya niya. Maaari kang maghanap sa internet o sa pinakamalapit na simbahan. Ang pagkakaroon ng visual na representasyon ay makakatulong sa iyo na mas mailapit ang iyong puso sa Kanya.
Ikalawa, magsimula ka ng nobena sa Birheng Tagapagkalag ng mga buhol. Maraming bersyon nito online, hanapin mo ang bersyon na mas nakakapukaw ng iyong damdamin. Ang nobena ay isang 9 na araw na pagdarasal, na may bawat araw ay mayroong nakalaang intensyon. Gamitin mo ito upang ilahad ang iyong mga buhol isa-isa. Ikatlo, gumawa ka ng journal. Sa bawat araw ng iyong pagdarasal, isulat mo ang iyong mga damdamin, ang iyong mga panawagan, ang iyong mga takot, at ang iyong mga pag-asa. Ito ay magiging iyong personal na talaan ng iyong paglalakbay. At sa bawat araw na lumilipas, makikita mo kung paano ka unti-unting nagbabago, kung paano unti-unting nakakalagan ang mga buhol. Ang pagsusulat ay isang powerful na tool para sa self-reflection at para mas maproseso ang iyong mga emosyon. Ito ay isang paraan upang mailabas mo ang mga nakatagong buhol sa iyong puso at isip at ilagay ang mga ito sa ilalim ng paggabay ng Birheng Maria. Ika-4, maging lay. Magkaroon ka ng aktibong papel sa iyong sitwasyon. Ang pagdarasal ay hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin. Kung ang iyong buhol ay pinansyal, magdasal ka, ngunit maghanap ka rin ng mga paraan upang makatipid, upang kumita. Kung ang iyong buhol ay relasyon, magdasal ka, ngunit maging handa ka ring makipag-usap, makinig, at magpatawad. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang pagdarasal ay nagbubukas ng mga pintuan, ngunit ikaw ang kailangang dumaan sa mga pintuan na iyon. Ang Birheng Maria ay magbibigay ng ilaw sa iyong daan, ngunit ikaw ang kailangang lumakad sa daan na iyon. Kaya't huwag kang matakot na kumilos, na gumawa ng tama, na magpakumbaba at humingi ng tawad, o magbigay ng kapatawaran kung kinakailangan. Ang iyong aktibong pakikilahok ang magpapabilis sa pagkalaga ng mga buhol na yan. Panglima, palibutan mo ang iyong sarili ng mga positibong tao, ng mga naniniwala. Ang mga taong susuporta sa iyo, ang mga taong magpapalakas ng iyong pananampalataya. Iwasan mo ang mga taong magpapaduda sa iyo, ang mga taong magpapahina sa iyong loob. Ang iyong kapaligiran ay may malaking epekto sa iyong pag-isip at sa iyong emosyon. Kung nasa gitna ka ng mga taong puro reklamo, puro pagdududa, magiging mahirap para sa iyo na makita ang liwanag. Ngunit kung ikaw ay nasa gitna ng mga taong may pananampalataya, may pag-asa, at may pagmamahalan, mas madali para sa iyo na manatiling matatag sa iyong paglalakbay. Tayo ay isang pamilya, kaya't magtulungan tayo, magpalakasan, at mag-inspire sa isa't isa. Sa huli, tandaan mo na ang bawat buhol ay may dahilan. Minsan, ang mga buhol na ito ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral. Nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba, ng pagtitiwala, ng pagiging matatag. Nagtuturo sa atin kung sino tayo talaga, at kung gaano kalakas ang ating pananampalataya. Kaya't huwag mong tingnan ang iyong mga buhol bilang isang sumpa, tingnan mo ang mga ito bilang isang pagkakataon upang lumago, upang mas lumalim ang iyong koneksyon sa Diyos, at upang mas maging mas malakas ang iyong pagkatao. Ang bawat buhol na kinalagan ay hindi lamang isang problema na naresolba, ito ay isang testimonya ng kapangyarihan ng pananampalataya, at isang patunay ng iyong sariling katatagan. Ngayon, narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay. Sana ay nabigyan ka ng kapayapaan, ng pag-asa, at ng inspirasyon. Sana ay nakita mo na ang iyong nawalang kaso, ay hindi talaga nawawala, kundi naghihintay lamang ng tamang paraan upang makalagan ang mga buhol nito. Ang Birheng Tagapagkalag ng mga buhol ay narito, handang makinig sa iyong mga panawagan. Handa siyang mamagitan para sa iyo. Handa siyang gumabay sa iyo patungo sa kapayapaan na karapat-dapat mong matamasa. Ang iyong paglalakbay ay hindi magtatapos dito. Ito ay magsisimula pa lamang. Isipin mo ang iyong sarili, ilang buwan mula ngayon, na may ngiti sa iyong labi, na may kapayapaan sa iyong puso, dahil ang iyong mga buhol ay nakalagan na. Visualize mo ang kalayaan, ang paglaya, ang paggaling. Iyon ang hinaharap na naghihintay sa iyo kung ikaw ay magtitiwala. At ngayon, sa kapangyarihan ng pananampalataya at sa presensya ng mahal na Birheng Tagapagkalag ng mga buhol, tayo ay magdarasal.
Ipanalangin natin ang lahat ng mga nawawalang kaso, ang lahat ng mga buhol na bumabalot sa ating mga buhay, at sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. O mahal na Birheng Maria, Birheng tagapagkalag ng mga buhol, pinupuri ka namin at dinadakila. Ikaw na napakabuti, ikaw na inang mapagmahal, na laging handang dumamay sa aming mga pangangailangan. Sa iyo, inilalapit namin ang aming mga puso, puno ng pag-asa, ngunit dinadala rin ang bigat ng aming mga alalahanin. Ikaw na inang, sa bawat buhol sa aming buhay, ay may kakayahang kalagan ang mga ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. O Ina ng Diyos, sa ngayon, narito ang aking mga nawawalang kaso, ang aking mga buhol na tila ba walang solusyon. Mahal na Ina, sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat ng mga problemang ito. Ang mga buhol ng, o Inang mapagkalinga, ikaw na nakakaunawa sa bawat sakit at paghihirap ng iyong mga anak. Ikaw na Inang laging nagmamahal, ako ay lumalapit sa iyo na may buong pagtitiwala. Kalagan mo po, o mahal na Birhen, ang mga buhol na bumabalot sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay. Dalhin mo po ang lahat ng aking alalahanin, ang aking mga takot, at ang aking mga pagdududa, at ilagay mo ang mga ito sa paanan ng iyong anak na si Jesus. Sa iyong intersesyon, o Inang tagapagkalag ng mga buhol, naway makita ko ang liwanag sa dilim, ang solusyon sa mga problemang tila ba walang katapusan. Bigyan mo po kami ng lakas na magtiwala, ng kapayapaan na maghintay, at ng karunungan na tanggapin ang kalooban ng Diyos. Pagalingin mo po ang aming mga puso na puno ng sugat, at punuin mo po kami ng iyong pagmamahal at pag-asa. Naway ang bawat buhol na makalagan ay maging isang patunay ng iyong walang hanggang pagmamahal at ng kapangyarihan ng Diyos. Protektahan mo po kami sa lahat ng masama, at gabayan mo po kami sa bawat hakbang ng aming buhay. Salamat po, mahal na Birheng Maria, sa iyong walang sawang pagmamahal at paggabay. Naniniwala kami na sa iyong kapangyarihan at pagmamahal, ang lahat ng buhol ay may kalagan, at ang lahat ng nawawalang kaso ay mayroong solusyon. Ito po ang aming panalangin na inilalapit namin sa iyo ng may buong pagtitiwala at pagmamahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal kong pamilya, ang pananampalataya ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Huwag kang susuko. Manatili kang matatag. Ang iyong pinakamagandang bahagi ay darating pa. Ang iyong kalayaan ay naghihintay. Kung natouch ka ng mensaheng ito at nakakuha ka ng pag-asa, pindutin the subscribe button at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod nating pagbabahagi ng pag-asa at pagbabago. I-share mo rin ang video na ito sa mga taong sa tingin mo ay nangangailangan nito. Sino ang nasa isip mo ngayon na may nawawalang kaso na kailangan ng dasal na ito? I-share mo sa kanila. At huwag kang mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong kwento, ang iyong mga buhol at ang iyong pag-asa. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito, magtulungan at magpalakasan. Maaari ka ring manood ng ating susunod na video na tiyak na magbibigay pa ng karagdagang inspirasyon at gabay para sa iyong espiritual na paglago. Tandaan, hindi ka nag-iisa. May pag-asa. Hindi alay kailanman naiwanan. Patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong manalig. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo nawa. Hanggang sa muli.